Nakakapagod ba minsan ang utak mo? Yung pakiramdam na hindi ka makatulog kasi sobrang dami mong iniisip? Yung simpleng tanong, nagiging philosophical debate sa isip mo? Yung simpleng konversasyon, nire-replay mo ng ilang beses? At ang weird, kasi yung mga tao sa paligid mo, parang okay lang sila. Parang hindi sila napapagod. Bakit ganun? Bakit ikaw, kahit gusto mo lang maging simple, hindi mo magawa? Bakit yung utak mo parang hindi tumitigil, nag-iisip, nag-analyze, nag-overthink? Bakit yung mga taong malalim mag-isip, sila pa yung mas nahihirapan? Kasi yung deep thinking, hindi yan blessing lang. Yan ay curse din. Tignan mo, may iba't ibang uri ng intelligence. May mga taong book smart, may mga taong street smart, may mga taong emotionally intelligent, pero may isang type na hindi masyado pinag-uusapan. Yung capacity na mag-isip ng malalim. Yung ability na makita yung layers na hindi obvious sa iba. At kung ikaw yung taong ganyan, parang may superpower ka. Pero ang superpower na yan, may kasamang exhaustion. Kasi alam mo, ang deep thinking, hindi lang tungkol sa IQ. Tungkol din yan sa awareness, sa sensitivity, sa ability na makita, hindi lang yung surface, kundi yung underneath. Yung hindi lang yung sinasabi, kundi yung hindi sinasabi, yung hindi lang yung nangyayari ngayon, kundi yung possible consequences bukas, next week, next year. Isipin mo, yung simpleng how are you na tanong, sa iba, sagot lang ng okay naman. Tapos, pero sa'yo, nag-a-analysis ka. Sincere ba yung tanong or courtesy lang? Should I answer honestly or mag-small talk lang ako? Kung mag-i-share ako ng totoo, ma-handle ba nila? Or ma-overwhelm lang sila? Habang ang iba, 1 segundo lang yung response. Ikaw, ilang segundo ka nag-process bago sumagot. At yan palang simpleng conversation. Paano pa yung big decisions? Yung relationships? Yung career choices? Habang ang iba, nagde-decide based sa gut feel, ikaw, may mental spreadsheet ka na ng pros and cons, short-term versus long-term effects, ethical considerations, possible regrets. Kasi ang capacity mo na makita yung layers, automatic yan, involuntary. Kahit ayaw mo, ginagawa ng utak mo. At dun ka napapagod. Hindi sa pag-iisip mismo, kundi sa fact na hindi mo ito mapipigilan. Pero heto yung mas malalim. Yung deep thinkers, madalas silang nakakaramdam ng loneliness. Hindi dahil wala silang kaibigan, kundi dahil yung level ng conversation na kailangan nila, rare. Tignan mo, yung small talk, yung casual banter, yung pag-uusap tungkol sa weather or latest chismis. Para sa kanila, parang walang substance. Parang empty calories. Nakakabusog sandali, pero wala namang nutrients. Kaya minsan, mas pipiliin pa nilang mag-isa. Kasi ang pakikipag-usap na walang depth, mas nakaka-drain pa kaysa solitude. At yan ang irony. Habang mas nag-iisa ka, mas lumalaki yung gap between you and other people. Mas lumalaki yung feeling na iba ako. Mas lumalaki yung sense of isolation. Pamilyar ba sa'yo yan? Yung pakiramdam na kahit surrounded ka ng tao, parang mag-isa ka pa rin? Kasi walang nakakaintindi ng level mo ng pag-iisip. Kasi alam mo, ang mundo, built para sa average. Built para sa mga taong okay lang sa surface level. Built para sa mga taong kaya mag-move on ng mabilis, mag-decide ng walang hesitation, mag-exist ng walang constant existential questions. Pero ikaw, bawat desisyon, sobrang analysis. Bawat action,
May consideration ng ethics, ng long-term effects, ng possible harm. Bawat relationship, iniisip mo yung authenticity, yung compatibility, yung sustainability. At ang thought process na yan, kahit mature, nakakaparalysis din. Kasi habang sobrang dami mong considerations, nahihirapan kang mag-act, nahihirapan kang mag-commit, nahihirapan kang mag-move forward. Pakiramdam mo, hindi pa complete yung information, hindi pa perfect yung timing, hindi pa clear yung path. Pero alam mo ba, yung perfect clarity na hinihintay mo, hindi darating. Kasi ang buhay, ambiguous. Ang buhay, uncertain. At yung pagtatangka mong i-understand everything bago ka kumilos, yan mismo ang nag-paralyze sa'yo. May isa pang struggle ng deep thinkers, yung existential anxiety. Kasi tignan mo, yung mga taong malalim mag-isip, hindi lang sila nag-iisip ng practical things. Nag-iisip din sila ng big questions. Ano ba ang purpose ko? May meaning ba talaga ang buhay? Paano kung lahat ng ginagawa ko walang significance? At yung questions na yan, hindi pwedeng i-dismiss lang. Hindi pwedeng sabihin lang na, wag mo na isipin yan. Kasi part yan ng wiring mo. Part yan ng curiosity mo. Part yan ng need mo na mag-make sense ng mundo. Pero ang downside, yung questions na yan, walang definitive answer. Walang book na magbibigay ng perfect solution. Walang formula. Kaya ano ang nangyayari? Stuck ka sa questions. Stuck ka sa uncertainty. Stuck ka sa feeling na maybe walang meaning, maybe walang point. At habang nag-iisip ka ng ganyan, yung iba, happy. Yung iba, unbothered. Kasi hindi nila iniisip yung ganyang level. Hindi nila kailangan. Pero ikaw, automatic yan. Involuntary. Kahit ayaw mo, nag-iisip ka pa rin. At dun ka nawawalan ng energy. Dun ka nawawalan ng motivation. Kasi pakiramdam mo, bakit pa? Bakit pa mag-e-effort kung uncertain naman lahat? Pero isipin mo ito. Yung capacity mo na mag-isip ng malalim, hindi lang applicable sa negative, applicable din sa positive. Yung sunset, hindi lang maganda. Yan ay reminder ng impermanence. Yung music, hindi lang tunog. Yan ay expression ng human emotion. Yung love, hindi lang feeling. Yan ay choice, commitment, vulnerability. Kaya kung ikaw yung deep thinker, may access ka sa level ng appreciation na hindi available sa iba. May capacity ka na mag-experience ng awe, ng wonder, ng profound gratitude. Yung tanong lang, paano mo ma-access yun? Paano mo ba-balance yung analytical mind mo with yung capacity mo na mag-feel? Kaya heto yung kailangan mong gawin. Una, tanggapin mo na ang utak mo. Ganyan talaga. Hindi mo yan babaguhin completely. Kasi yan ay part ng wiring mo, part ng personality mo. Pero ang acceptance na yan, hindi surrender. Ang acceptance na yan, acknowledgement. Na, okay, ganito ako. At instead na labanan ko, paano ko gagawing strength? Kasi alam mo, yung deep thinking, pwedeng maging tool, pwedeng maging asset, lalo na kung nag-channel mo sa right direction. Sa writing, sa problem solving, sa creative work. Pangalawa, matutong hindi lahat ng tanong kailangan sagutin, hindi lahat ng thoughts kailangan follow through. Minsan enough na mag-observe ka, mag-acknowledge ka, tapos let go. Kasi ang trap ng deep thinkers, yung need na mag-resolve ng lahat. Pero alam mo ba, some questions designed para maging open-ended. Some questions, ang purpose hindi yung sagot. Ang purpose yung journey ng pag-explore. Pangatlo, maghanap ng outlet. Kasi yung thoughts mo kailangan ng space. Kung wala, mag-accumulate lang yan sa loob mo.
mag-ferment, mag-become toxic, kaya magsulat ka. Mag-create ka ng art, mag-usap ka with people na kaya kang sundan. Kasi ang thoughts na yan, hindi dapat ma-trap sa utak mo lang. At pang-apat, matutong mag-balance. Ang depth, hindi incompatible sa simplicity. Pwedeng maging malalim ka, pero pwede ka ring mag-enjoy ng simple pleasures. Pwedeng mag-philosophize ka, pero pwede ka ring tumawa sa jokes. Pwedeng maging analytical ka, pero pwede ka ring mag-exist lang. Kasi ang balance na yan, yan ang key. Hindi yung lagi kang nasa analytical mode, kundi yung alam mo kung kailan mag-switch. Kaya kung ikaw yung napapagod sa sobrang dami ng iniisip, yung feeling mo ang bigat ng mundo. Kasi sobrang dami mong nakikita, marinig mo to. Hindi ka abnormal. Hindi ka masyadong complicated. Hindi ka problema. Ikaw ay deep thinker. At yung deep thinkers, rare. Kaya nga pakiramdam mo mag-isa ka. Pero alam mo rin ba na yung rarity na yan, strength din? Na yung uniqueness mo, gift din? Na yung capacity mo, advantage din? Kasi sa mundo na puno ng noise, puno ng superficiality, kailangan ng mga taong katulad mo. Mga taong kaya mag-pause, kaya mag-reflect, kaya mag-ask ng hard questions. At ikaw, isa sa kanila. Kaya kahit napapagod ka, kahit nahihirapan ka, alam mo rin ba na may impact ka, may value ka sa mga taong nakakausap mo, sa mga taong na-inspire mong mag-isip din ng mas malalim. At yun ang meaning na hinahanap mo. Hindi sa grand gestures, kundi sa simpleng pagka-present mo, sa simpleng pagiging ikaw. Deep thinker, sensitive soul, beautiful mind. Kahit napapagod, kahit nahihirapan, still beautiful, still worthy, still enough.